Siguro, isa ka sa mga mapapalad na manggagawa na kasalukuyang naka-work from home. Yeah! 8 PM yung pasok, no need to rush kahit 15 minutes before shift ka na gumising, okay lang. Saglit na kape, saglit na sipilyo, kahit wag ka na muna maligo, walang problema. After all, hindi ka naman nila maaamoy sa harap ng laptop mo. Asim! O diba? Sobra pa nga sa 15 minutes yung kailangan mo. Tapos ka na agad sa pag-prepare ng sarili mo for work. Alam nyo ba na after ng pandemic, many companies have adopted flexible working arrangements, allowing employees to work either full-time or part-time. Ayon sa numerous studies, yung mga remote workers daw can be more productive than their office-based counterparts. Sa bagay nga naman, hindi mo kailangan mag-commute, walang masyadong office distractions, and also flexible yung working hours. I've been with this type of work since 2021 and bro, masasabi ko na this is far better off than my previous on-site work. Bukod sa dadami yung time mo to spend with your family, pakiramdam ko ay hindi din ako ganun kapagod sa trabaho. Pero, behind those flowers and sunshines, isa din sa mapapait na challenges ng naka-work from home is yung pakiramdam na habang tumatagal ay lumulungkot ka due to lack of social interaction. Minsan, due to this, nawawala na yung line that separate your personal and professional life. Minsan nga hindi ko na mahanap yung switch off button ko sa trabaho at nadadala ko siya even in my free time. Hindi lang yon. I think yung napakalaking naging problema ko with this is my health. Remote workers might neglect their physical health. Isipin mo na babangon ka for 15 minutes and after, almost 8 hours ka ng non-stop nakaupo. Hindi ba medyo alarming? Aminin mo man o hindi, you gained a few pounds since you started working in this type of work. Sorry sa clutter. Wala pa kaming maayos na lalagyanan ng mga damit. Isa sa dahilan kung bakit ginawa ko tong video is to raise awareness para sa mga taong kagaya ko na work from home. Alam kong masarap matulog each and every time na tapos na yung trabaho, pero you can always take time to do some exercise. Nasa inyo ka lang din. Why not talk to people? Talk to your family. Hindi mo alam, baka namimiss ka na din nila. Do everything you can to compensate for the type of work that you have. And also, walang masama kung maging dedicated ka sa trabaho. Ang masama is kapag pinapabayaan mo na yung sarili mo while doing so. And bro, trust me, sobrang hirap magkasakit. You don't want that. Sa buhay, walang madaling trabaho. Laging darating yung araw na makakaramdam ka ng pagod, nasa opisina ka man o sa bahay lang. Sa mga manggagawa ng hinaharap, hanggat kaya pa, hanggat bata pa kayo, piliin ninyong maging masaya sa araw-araw. Huwag kayong magmadali tumanda. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. At kung isa ka man sa mga magiging manggagawa ng korporasyon, lagi mong tandaan, masarap at madali lang ang pagpasok sa ganito. Pero mas masarap gawin yung mga bagay na gusto mo at tunay na pinapangarap mo. Huwag kang mapapagod sumubok ng mga bagong bagay. Mahirap man to o madali. Nakalimutan ko nga pala, isa pa sa mga bagay na masarap kapag work from home, kapag lunch break, pwede ka umidlip. Puta!